10 taon akong nagsilbi na parang alipin, ngunit sa isang nakatagong recording, narinig ko ang katotohanang pumatay sa aking puso. Habang nagluluto ako ng paborito niyang ulam, pinagtatawanan pala ni Marco ang aking magaspang na kamay kasama ang kanyang kabit. Sabi niya, isa lang akong basahang madaling itapon. Ngunit hindi niya alam, ang basahang tinatapak-tapakan niya ang siyang nagmamay-ari ng kumpanyang kinatatayuan niya. Ngayong gabi, ang mapagkumbabang asawa ay mamamatay na at isisilang ang isang babaeng kukunin ang lahat mula sa inyo. Kaya niyo bang harapin ang bagsik ng isang pusong sinunog niyo sa puot? Hindi mo ba nakikita ang mga kamay niya, Marco? Para silang diliha sa kalyo. Tuwing nadidikit ang balat niya sa akin, halos masuka ako sa gaspang. Nakakasuka ang pagiging losyang niya. Ang boses na yon ni Stacy ay parang isang matalim na balaraw na bumaon sa aking pandinig. Galing sa nakakalimutang cellphone ni Marco sa ibabaw ng aming kama. Hindi ko sinasadyang mapindot ang play button sa voice record na yon, ngunit tila ang tadhana na mismo ang nag-abot sa akin ng katotohanang matagal ko nang pilit na itinatanim sa limot. Nakatayo ako sa gitna ng aming silid, hawak ang isang basong tubig at ang mga barya na kanina lamang ay matiyaga kong binibilang sa ibabaw ng mesa. 11 piso at 50 sentimos. Iyon ang kulang para mabuo ko ang pambili ng maintenance na gamot ni Doña Aurora, ang aking biyenan, habang ang boses ng aking asawa ay humahalakhak sa kabilang linya ng recording. Ang aking mga daliri ay nanginginig. Ramdam ang bawat kalyo at gaspang na kanina lamang ay hinahamak nila. Huwag kang mag-alala, Stacy. Narinig ko ang pamilyar na boses ni Marco. Ang boses na 10 taon kong pinagkatiwalaan. Konting tiis na lang. Pipirma rin ang babaeng yan sa mga dokumentong inihanda ko. Saan pa ba siya pupunta? Wala siyang pera, wala siyang pamilya. Para lang siyang basahang madaling itapon kapag tapos na nating gamitin. At aminin natin, mas kailangan ko ang koneksyon at ganda mo para sa susunod kong promosyon. Ang mga barya sa aking palad ay tila naging kasing init ng baga. Nanigas ang aking buong katawan habang ang bawat salita ni Marco ay paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa loob ng aking bungo. Napatingin ako sa aking sariling mga kamay sa ilalim ng malamlam na ilaw ng bumbilya. Ang mga kalyong iyon ay hindi dahil sa katamaran. Nakuha ko ang mga iyon mula sa paglalaban ng kanyang mga polo ng dikamay para hindi masira ang tela, sa pagluluto ng kanyang paboritong ulam araw-araw, at sa paglilinis ng bahay na ito mula sa itaas hanggang sa ibaba habang siya ay abala sa pag-akyat sa kanyang karera. Ang mga kamay na tinatawag nilang deliha ang siyang nag-alaga sa kanya noong wala pa siyang kahit isang kusing. Ang mga kamay na ito ang nagtahi ng kanyang mga sira-sirang sapatos noong nagsisimula pa lamang siya. Ngunit ngayon, sa mata ng lalaking ibinigay ko ang lahat, ang mga ito ay simbolo na lamang ng aking pagiging mababa at walang halaga. Naramdaman ko ang panunuyo ng aking lalamunan. Ang tubig sa basong hawak ko ay tila naging kasing pait ng apdo. Walang luha na lumabas sa aking mga mata, kundi isang matinding panlalamig na dahan-dahang gumagapang mula sa aking mga paa hanggang sa aking dibdib. Ang bawat tibok ng aking puso ay tila isang mabigat na martilyo na nagpapaguho sa pundasyon ng aking mundo. Bakit? Iyan ang tanging tanong na hindi ko magawang isatinig. Sa dinami-dami ng mga sakripisyo, sa bawat pagkakataong pinili kong magtiis sa gutom para lang may maibaon siya sa opisina, ganito lang ba ang kahalagahan ko? Isang basahan? Isang kagamitang itatapon na lamang kapag wala ng pakinabang? Biglang bumukas ang pinto ng banyo at iniluwan nito si Marco, presko at mabango. Suot ang mamahaling robe na binili ko para sa kanyang kaarawan, gamit ang aking naipong maliit na kinikita mula sa pagtitinda ng kakanin sa labas. Ngumiti siya sa akin. Ang ngiting dati ay nagbibigay sa akin ng lakas,
Ngunit ngayon ay nagpapanginig sa akin sa galit at dusa. Maribel, bakit gising ka pa? At bakit hawak mo ang phone ko? Tanong niya sa isang tonong tila wala siyang kasalanan. Tila hindi niya ako pinatay sa bawat salitang binitiwan niya sa recording na yon. Hindi ko siya sinagot. Ang aking paningin ay nananatiling nakapako sa kanyang mga mata, naghahanap ng kahit katiting na bakas ng pagmamahal na akala ko ay mayroon pa kami. Ngunit ang nakikita ko na lamang ay isang estranghero, isang mandaragit na nagkubli sa loob ng maraming taon sa ilalim ng balat ng isang mapagmahal na asawa. Sa labas, nagsimulang pumatak ang ulan sa bubong na yero, lumilikha ng isang malungkot at mabigat na musika. Ang bawat patak ay tila paalala ng bawat luhang hindi ko pa nailalabas. Ang bawat hagupit ng hangin ay tila bulong ng isang katotohanang ayaw kong tanggapin, ngunit hindi ko na matatakasan. Tumalikod ako at dahan-dahang ibinaba ang baso ng tubig sa mesa kasama ang 11 piso at 50 sentimos. Ang ingay ng mga barya sa ibabaw ng kahoy ay tila isang malakas na hudyat ng pagtatapos ng isang kabanata ng aking buhay. Ganito na lang ba talaga? Pagkatapos ng 10 taon ng pagpapakasakit, pagkatapos kong ibigay ang aking kabataan at lakas para sa pangarap ng ibang tao, ang tanging matitira ba sa akin ay ang gaspang ng aking mga kamay at ang pait ng aking alaala? Sa dinami-dami ng bagyong sinuong ko para sa kanya, bakit ako pa ang kailangang maiwan sa gitna ng ulan nang walang masisilungan? Ito, Maribel, nakita ko ito sa mall kanina. Naisip ko na bagay sa'yo. Iniabot sa akin ni Marco ang isang maliit na supot ng papel na may tatak ng isang mumurahing tindahan ng mga abubot. Nang buksan ko ito, isang manipis na kwintas na tanso ang tumambad sa akin. Isang pirasong metal na alam kong magkakulay lupa rin matapos ang ilang linggo. Ngumiti siya. Ang ngiting dati ay nagpapakilig sa akin, ngunit ngayon ay tila isang laso na dahan-dahang kumakalat sa aking sistema. Salamat, Marco. Nag-abala ka pa. Ang tanging lumabas sa aking bibig. Ang boses ko ay nananatiling mahinahon. Isang perpektong maskara na gawa sa yelo. Isinuot ko ang kwintas sa harap ng salamin. Habang tinitingnan ko ang aking refleksyon, hindi ko maiwasang maikumpara ang mumurahing alahas na ito sa bilyong pisong halaga ng mga ari-arian na nakatago sa ilalim ng aking pangalan. 10 taon. 10 taon akong nagpanggap na kontento sa mga mumurahing regalo at sa buhay na puno ng pagkukulang, lahat ay para lamang masuportahan ang kanyang pangarap. Ngunit sa likod ng bawat piraso ng tanso na ibinigay niya, may isang gintong pagkakataon na kinuha ko sa kanya nang hindi niya nalalaman. Dinala ko ang usapan sa hapagkainan. Inihain ko ang kanyang paboritong adobo, ang karne na malambot dahil sa ilang oras kong pagbabantay sa kalan. Habang kumakain siya ng may gana, pinapanood ko ang bawat galaw ng kanyang panga. Ang lalaking ito, na sa tingin niya ay siya ang hari ng tahanang ito, ay hindi man lang nakapansin na ang bawat butil ng kaning kinakain niya ay galing sa perang akala niya ay kanyang kinita, ngunit sa totoo ay galing sa aking mga kamay. Ang sarap talaga nitong luto mo, Nay, sabi ni Marco habang sumusubo. Nay, ang tawag niya sa akin kapag kailangan niya ng lambing o kapag kais-isang katulong ang tingin niya sa akin. By the way, kailangan ko nga palang mag-overtime bukas. May malaking project na niluluto ang kumpanya. Baka ito na ang susi sa promotion ko. Promotion. Alam ko ang ibig niyang sabihin. Ang promotion na magbibigay sa kanya ng dahilan para lalong lumayo sa akin at mapalapit kay Stacy. Ramdam ko ang paghapdi ng aking dibdib, ngunit hindi ako nagpakita ng kahinaan. Sa halip, dahan-dahan kong kinuha ang kanyang kamay, ang kamay na humahawak din sa kamay ng iba, at pinisil ito ng bahagya. Susuportahan kita, Marco. Gaya ng lagi kong ginagawa. Bulong ko. Sa loob-loob ko,
Ang suportang tinutukoy ko ay ang tali na dahan-dahang humihigpit sa kanyang leeg. Nang sumapit ang madaling araw, nang ang buong bahay ay balot na ng katahimikan at ang hilik ni Marco ay tila isang nakakarinding ingay sa aking pandinig, dahan-dahan akong bumangon. Pumunta ako sa kusina, doon sa sulok na madilim at hindi napapansin. Kinuha ko ang aking pangalawang cellphone na nakatago sa loob ng isang lumang lata ng biskwit. Ang liwanag ng screen ay tumama sa aking mukha, nagbibigay ng isang anyong hindi makikilala ng kahit na sino sa pamilyang ito. Pinindot ko ang pangalan ni Liza. Sa unang ring pa lamang, sumagot na siya. Madam CEO, gising pa po kayo? Ang mahina, ngunit magalang na boses ni Liza sa kabilang linya. Liza, ituloy ang plano, matigas kong sabi. Ang aking boses ay wala ng bakas ng malambot na asawa. I-freeze ang lahat ng future investments na dadaan sa Apex Project. Siguraduhin mong ang mga dokumentong pipirmahan ni Marco bukas ay magdadala sa kanya sa isang dead end. Gusto kong maramdaman niya ang unti-unting pagkaubos ng hangin sa paligid niya. Masusunod po, madam. Ang mga shareholdings po ba sa MH Holdings ay ililipat na natin sa pangalan ng anak niyo? Huwag muna. Gusto kong makita muna nilang gumuho ang lahat ng pinaghirapan nila bago ko ipakita ang tunay na kulay ng langit. Ibinaba ko ang telepono at muling bumalik sa silid. Humiga ako sa tabi ni Marco. Ang lalaking sa tingin ay kilala. Ako ng lubusan, ngunit wala palang alam sa tunay kong pagkatao. Tinitigan ko ang kisame. Binibilang ang bawat segundo ng aking huling mga araw bilang isang biktima. Isang malakas na tunog ng mensahe ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Kinuha ko ang aking personal na phone na nasa ibabaw ng side table. Mula sa isang hindi kilalang numero, isang mensahe ang nagpabilis sa tibok ng aking puso. Alam ko ang sikreto mo, Madam CEO. Hindi lahat ng nakatago ay mananatiling lihim. Magkita tayo sa lalong madaling panahon bago pa malaman ng asawa mo kung sino ang tunay na demonyo sa buhay niya. Naramdaman ko ang panlalamig ng aking mga daliri. Hindi ito galing sa takot, kundi sa isang matinding pagtataka. Sino ang nakakaalam? Sa loob ng 10 taon, binuo ko ang aking imperyo sa gitna ng kadiliman, nang walang kahit na sinong nakakakita. Ang bawat hakbang ko ay kalkulado, ang bawat galaw ay planado. Napatingin ako kay Marco na mahimbing na natutulog. Imposibleng siya ito. Masyado siyang abala sa kanyang sariling kasinungalingan para mapansin ang sa akin. Ngunit ang mensaheng ito ay tila isang babala na ang bawat aksyon ay may katapat na reaksyon. Hinawakan ko ang kwintas na tanso na ibinigay ni Marco. Ang metal ay malamig sa aking balat, isang paalala na sa mundong ito, ang tanging mapagkakatiwalaan mo lang ay ang sarili mong anino. Sino ang naglalakas loob na gambalain ang aking paghihiganti? At ano ang kapalit ng katahimikang ito? Ang gabi na dapat ay puno ng plano, ay biglang napuno ng mga bagong katanungan na tila mga tinik na bumaon sa aking isipan. Patayin mo na yang ilaw, Maribel. Akala mo ba ay tumutubo ang pera sa likod bahay para sayangin mo sa pag-aaral ng batang yan? Ang boses ni Doña Aurora ay parang isang matalim na kudkuran na kumakasgas sa katahimikan ng gabi. Pumasok siya sa maliit na silid kung saan tinutulungan ko ang aking anak na si Junjun sa kanyang takdang aralin. Sa ilalim ng nag-iisang bumbilya, nakita ko ang takot sa mga mata ng aking anak. Agad niyang isinara ang kanyang kwaderno. Tila ba ang paghahangad ng karunungan ay isang kasalanan sa bahay na ito? Nay, kailangan lang po niyang matapos ang proyekto niya para bukas. Mahinahon kong sagot, bagamat ang aking kamao ay nakakubli sa ilalim ng mesa, mahigpit na nakayukom. Marami kang dahilan. Kung hindi lang sana naging pabigat ang asawa mo sa anak ko, baka nasa maayos tayong subdivision ngayon. Muling asik ni Aurora habang hinihila ang plug ng kuryente mula sa dingding.
At bukas, siguraduhin mong malinis ang buong sala. Darating si Stacy. Ang sabi ni Marco, tutulungan daw tayo ng batang yon sa mga bayarin dahil siya ay may malasakit, hindi tulad ng iba rito na palamunin lang. Ang sakit ay hindi na bago, ngunit ang marinig ang pangalan ng babaeng sumisira sa aking pamilya mula sa bibig ng aking sariling biyenan ay tila pagbuhos ng asido sa isang sariwang sugat. Nanatili akong tahimik. Sa loob ng aking bulsa, ang aking cellphone ay lihim na nagre-record ng bawat salita, bawat panglalait, at bawat pag-amin ng kanilang pakikipagkuntsaba sa kataksilan ni Marco. Kinabukasan, ang bahay ay napuno ng halimuyak ng mamahaling pabango na hindi kailanman magiging akin. Dumating si Stacy. Suot ang isang damit na mas mahal pa sa 3 buwang sahod ni Marco. O sa madaling salita, damit na galing sa perang ninakaw nila sa akin. Ay Maribel, mabuti at nandito ka. Bati ni Stacy sa isang tonong puno ng pagkutya. Nakalimutan ko kasing dalhin sa laundry ang mga telang ito. Silk ang mga iyan, kaya wag mong gagamitan ng washing machine. Labhan mo ng di kamay ha? Iyong dahan-dahan lang, baka magasgas ang kalidad. Inilapag niya ang isang basket ng kanyang mga maruruming damit sa aking harapan. Tumingin si Aurora sa akin. Ang kanyang mga mata ay nag-uutos, nagbabanta. Gawin mo na, Maribel. Bisita natin si Stacy, mahiya ka naman. Dinala ko ang basket sa likod bahay. Ang init ng araw ay tumitirik sa aking batok habang nakaupo ako sa isang maliit na bangko sa harap ng palanggana. Nagsimula akong magkusot. Ang bawat kuskos ng aking mga kamay sa mamahaling tela ay tila isang pagpaparusa sa aking sarili dahil sa pananatili sa impyernong ito. Naramdaman ko ang paghapdi ng aking mga daliri. Ang matapang na kemikal ng sabon ay pumasok sa mga maliliit na sugat ng aking balat. Sa isang sandali, napatigil ako. Tiningnan ko ang bar ng sabon sa aking palad. Naramdaman ko ang paglubog ng aking mga kuko sa basang sabon, lumilikha ng malalim na hiwa sa puting kemikal hanggang sa ang aking mga daliri ay bumaon ng husto. Hindi ko nararamdaman ang sakit ng aking laman dahil ang bawat himaymay ng aking puso ay mas malalim na nadudurog. Ngunit sa bawat hapdi, ang aking determinasyon ay lalong tumitigas. Konting tiis na lang, Maribel, bulong ko sa aking sarili habang ang bula ng sabon ay dahan-dahang tumutulo sa semento, parang mga luha ng isang kahapong malapit ng mabaon sa limot. Habang abala ako sa pagpapatuyo ng mga damit, narinig ko ang isang malakas na tunog ng pagkabasag mula sa loob ng sala. Mabilis akong tumakbo papasok. Doon, sa gitna ng sahig, nakita ko ang mga piraso ng asul na porselana. Ang plorera ng aking ina. Iyon na lamang ang tanging alaala na natira sa akin mula sa aking mga magulang bago sila pumanaw. Anong ginawa mo, Stacy? Tanong ko. Ang boses ko ay nanginginig sa matinding emosyon. Oops, sorry Maribel. Ang dulas kasi ng sahig mo, hindi ka yata naglampaso ng maayos. Sagot ni Stacy habang nagkukunwaring nagulat. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa. Ikaw ang may kasalanan, Maribel. Sigaw ni Aurora habang papalapit sa akin. Kung hindi ka ba naman tanga at iniwan ang plorerang yan sa gitna ng daan, hindi yan mababasag ni Stacy. Napakawalang kwenta mo talaga. Tumayo ako sa harap ng mga basag na piraso. Ang sakit ay tila naging isang malamig na kuryente na dumaalay sa aking buong pagkatao. Tiningnan ko sila, ang babaeng nagnakaw ng aking asawa at ang lola na dapat ay nagpoprotekta sa aking anak. Sila ay tumatawa, nagbubulungan, tila ba ang aking pagkatao ay isa lamang basura na maaari nilang paglaruan. Biglang sumagi sa aking isipan ang mensaheng natanggap ko kagabi. Alam ko ang sikreto mo, Madam CEO. Sino man ang taong yon marahil ay tama siya. May demonyo sa buhay ko, ngunit hindi ako iyon. At habang tinitingnan ko ang pagkawasak ng aking huling alaala, alam ko na wala na akong dahilan.
para magtira pa ng kahit katiting na awa para sa kanila. Maribel, bakit ganyan ka makatingin? Tanong ni Stacy. Bakas ang kaunting kaba sa kanyang boses. Hindi ko siya sinagot. Dahan-dahan kong kinuha ang isang piraso ng basag na porselana. Ang matalas na dulo nito ay bahagyang humiwa sa aking daliri, ngunit hindi ko ito binitawan. Linisin mo yan. Ngayon din, utos ni Aurora. Tinalikuran ko sila at naglakad palabas. Bit-bit ang piraso ng aking nakaraan. Sa bawat hakbang ko palayo sa sala, ang bawat piraso ng porselana na naiiwan sa sahig ay tila mga anino ng mga taong malapit ko nang wasakin. Ang ulan sa labas ay nagsimulang pumatak, ngunit sa loob ng aking dibdib, ang apoy ay nagsisimula pa lamang magliyab. Sino ang nagpadala ng mensaheng iyon? At bakit tila alam niya ang bawat galaw ko? Sa gitna ng dilim at tunog ng ulan, naramdaman ko ang muling pag-vibrate ng aking cellphone sa bulsa. Isang bagong mensahe. Sa katahimikan ng gabi, ang bawat hininga ni Marco ay tila isang maruming hangin na bumabalot sa aming silid. Nakapikit ako, ngunit ang aking diwa ay gising na gising, matalas na parang isang kutsilyo sa dilim. Naramdaman ko ang marahang paggalaw ng kama. Dahan-dahan siyang bumangon. Iniisip na ako ay mahimbing na natutulog dahil sa pagod mula sa maghapong paglilingkod sa kanyang ina at sa kanyang kabit. Narinig ko ang mahinang tunog ng metal na nagkakiskisan, ang zipper ng aking lumang bag na nakapatong sa silya. Sa kabila ng kadiliman, anino lamang niya ang aking nakikita, ngunit sapat na yon para makita ko ang kanyang pagiging desperado. Hinahalughog niya ang aking mga gamit, naghahanap ng barya, naghahanap ng kahit anong mapapakinabangan. Doon ko sadyang inilagay ang isang lumang passbook. Hindi ito ang tunay kong account sa Mage Holdings, kundi isang pain, isang account na may nakatalang 500,000 piso, perang pinalabas kong naipon ko mula sa pagtitinda ng kakanin at mga labada sa loob ng 10 taon. Para sa isang katulad ni Marco na nalulunod na sa utang dahil sa pagbili ng mga mamahaling regalo, para kay Stacy, ang halagang iyon ay tila isang oasis sa gitna ng disyerto. Narinig ko ang kanyang mahinang pagbuga ng hangin, isang tunog ng tagumpay. Isinara niya ang aking bag at muling humiga sa aking tabi. Sa gitna ng dilim, naramdaman ko ang kanyang pagtalikod sa akin. Hindi ko napigilang imulat ang aking mga mata. Tinitigan ko ang kanyang likod. Ito ang lalaking pinangakuan kong mamahalin hanggang sa huling hininga. Ngunit siya rin ang lalaking magnanakaw sa sarili niyang asawa para lamang itustos sa kanyang kalandian. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa aking mga labi. Sige, Marco, kunin mo ang pera. Kunin mo ang bawat sentimo na akala mo ay maililigtas ka nang hindi mo alam na ang bawat pisong kukunin mo ay isang pako sa iyong sariling kabaong. Kinabukasan, habang siya ay nasa banyo, kinuha ko ang aking pangalawang telepono. Isang mabilis na mensahe ang ipinadala ko kay Liza. Ilipat ang titulo ng bahay sa pangalan ng MH Realty Corporation. Ngayon din, siguraduhin na ang lahat ng utang ni Marco sa bangko ay bibilhin ng ating subsidiary. Gusto ko, sa oras na lumabas ang katotohanan, wala na siyang matutungtungan na kahit 1 pulgada ng lupa na hindi ko pag-aari. Masusunod po, madam. Ang mabilis na tugon ni Liza. Paglabas ni Marco sa banyo, tila nagbago ang kanyang aura. Masigla siya, mayabang, at tila nakalimutan na ang mga insultong binitiwan niya kagabi. Lumapit siya sa akin at humalik sa aking pisngi. Isang halik na tila ba ay may lasa ng kataksilan. Maribel, may magandang balita ako. Sabi niya habang inaayos ang kanyang kurbata sa harap ng salamin. May malaking investor na papasok sa kumpanya at dahil doon, magkakaroon tayo ng isang malaking selebrasyon sa susunod na linggo. Isang formal party sa Grand Ballroom ng Diamond Hotel. Gusto kong nandoon ka. Ako,
Sa ganoong kagarbong okasyon, pagkukunwari ko, pinalalambot ang aking boses na tila isang asawang walang kamuwang-muwang. Oo, gusto kong makita ng lahat kung gaano ako ka-successful, sabi niya. Ngunit ang kanyang mga mata ay hindi nakatingin sa akin, kundi sa kanyang sariling refleksyon. Bibilan kita ng bagong damit. Huwag kang mag-alala. Alam ko ang ibig niyang sabihin. Gagamitin niya ang perang ninakaw niya sa aking passbook para ibili ako ng damit na magmumukhang presentable. Ngunit hindi lamang sa ganda ni Stacy. At sa mismong party na yon, plano niyang ipakilala si Stacy bilang kanyang bagong partner habang ako ay iiwan sa isang sulok bilang isang palamuti na tapos na ang halaga. Nang makaalis siya, pumasok ako sa aming silid at tiningnan siyang natutulog pa ng bahagya bago siya tuluyang umalis kanina. Naalala ko ang sandaling tinitigan ko siya kagabi matapos niyang magnakaw. Nakaupo ako sa tabi ng kama, pinagmamasdan ang mukha ni Marco habang siya ay natutulog. Ang kanyang mga labi ay bahagyang nakakurba sa isang nangiti. Isang ngiti ng isang taong nagnakaw at nagtagumpay. Doon ko napagtanto na ang kasama ko sa loob ng 10 taon ay hindi isang tao, kundi isang anino ng kasakiman. Hinawakan ko ang kanyang pisngi. Dahan-dahan, halos hindi dumidikit ang aking balat. Ganito ka ba kadaling basahin, Marco? Bulong ko sa hangin. Ang akala mo ay huling hantungan mo na ang tagumpay, ngunit sa totoo ay pumasok ka na sa silid na ako ang may hawak ng susi. Bumalik ako sa realidad nang marinig ko ang busina ng sasakyan ni Marco paalis. Alam ko na ang selebrasyong sinasabi niya ay hindi para sa kanya. Ito ay para sa akin. Ang Diamond Hotel, ang hotel na pag-aari ng aking pamilya. Habang naghahanda ako para sa araw na ito, naramdaman ko muli ang pag-vibrate ng aking cellphone. Ang misteryosong numero muli. Handa na ba ang corona mo, Madam CEO? O baka mas gusto mong makita muna ang mukha ng taong kanina panakamasid sa bawat hakbang mo? Napatingin ako sa labas ng bintana. Sa kabilang panig ng kalye, may isang itim na sasakyang nakaparada. Hindi ito pamilyar. Sino ang naglalaro sa akin? Sa gitna ng aking paghihiganti, tila may isa pang aktor na gustong pumasok sa entablado. Ngunit hindi ako papayag na masira ang aking plano. Kung kailangang sunugin ang lahat para lamang makuha ang hustisya, gagawin ko. Sabi mo noon, ako ang iyong swerte. Ngunit bakit ngayon? Ako na ang iyong pinakamalaking kahihiyan? Hawak ko ang isang luma at kupas na litrato ng aming kasal habang nakaupo ako sa sahig ng aming madilim na silid. Sa litratong iyon, payat pa si Marco. Suot ang isang hiram na barong habang ako ay nakangiti ng buong tapat sa kabila ng aming kahirapan. Naalala ko ang araw na yon, 10 taon na ang nakalilipas, ang araw na ipinangako ko sa sarili ko na gagawin ko ang lahat para magtagumpay siya. Isang mapait na alaala ang biglang bumalik sa aking isipan. 3 taon matapos ang aming kasal, nalubog si Marco sa utang dahil sa isang maling desisyon sa negosyo. Muntik na siyang makulong. Upang iligtas siya, lihim kong ibinenta ang tanging lupang pamana sa akin ng aking mga magulang sa probinsya. Pinirmahan ko ang dokumento ng paglilipat ng walang pag-aalinlangan, iniisip na ang lupang iyon ay maliit na sakripisyo lamang para sa kinabukasan ng aking asawa. Ang bawat pirma ko sa dokumentong yon ay tila pagpirma sa sarili kong hatol ng kahirapan. Ngunit sa halip na pasalamatan, itinago ko ang katotohanan yon sa kanya upang hindi masugatan ang kanyang pride bilang lalaki. Hinayaan ko siyang maniwala na isang himalang pautang ang nagligtas sa kanya. Ngayon, ang perang pinaghirapan ko, ang lupang pinahalagahan ng aking mga ninuno, ay tila naging abo na lamang na hinihipan ng hangin. Ginamit niya ang bawat sentimo ng aking sakripisyo upang itayo ang kanyang sarili. At ngayong nasa itaas na siya, ako naman ang kanyang itinutulak pababa sa bangin.
Ang perang ninakaw niya sa aking passbook kagabi ay gagamitin niya para ibili ng diamante ang isang babaeng hindi man lang alam kung paano maglaba ng sarili niyang medyas. Naramdaman ko ang isang maliit na kamay na pumatong sa aking balikat. Mabilis kong pinunasan ang aking mga mata bago pa man lumingon. Si Junjun, ang aking anak, ay nakatayo sa aking likuran, dala ang kanyang sira-sirang unan. Nay, bakit ka po umiiyak? Dahil po ba sa plorera ni Lola? Tanong niya sa isang paos na boses. Hinarap ko siya at pilit na ngumiti, kahit na ang bawat himaymay ng aking puso ay tila hinihiwa ng kutsilyo. Kinuha ko siya at pinaupo sa aking kandungan. Ang amoy ng kanyang buhok ay nagbigay sa akin ng pansamantalang lakas. Hindi anak, may napuling lang si nanay. Pagsisinungaling ko, tiningnan ako ng aking anak nang may lalim na hindi pangkaraniwan sa isang bata. Nay, aalis na ba tayo sa dilim? Sabi ni Papa, lilipat daw tayo sa malaking bahay, pero bakit parang laging galit si Lola sa atin? Ayaw ko na po dito, Nay. Gusto ko na pong makita kang tumatawa ulit. Ang bawat salita ni Junjun ay tila isang kuryenteng gumising sa aking natutulog na galit. Hindi ko hahayaang lumaki ang aking anak sa anino ng kataksilan at pang-aapi. Ang dilim na sinasabi niya ay matatapos na, ngunit hindi sa paraang inaasahan ng kanyang ama. Konting tiis na lang, anak. Bulong ko habang hinahaplos ang kanyang likod. Pangako ni nanay, paggising mo sa susunod na linggo, wala nang sisigaw sa'yo. Wala na tayong kailangang katakutan. Nang makatulog si Junjun, dahan-dahan akong tumayo at lumapit sa isang lumang cabinet sa dulo ng pasilyo. May isang lihim na compartment sa likod nito na tanging ako lang ang nakakaalam. Doon ko inilabas ang isang malaking itim na kahon. Sa loob nito ay nakatupi ang isang kulay, hating gabing asul na gown na gawa sa pinakamahal na seda mula sa France. Ito ang damit na binuo ko para sa araw na akala ko ay ipagdiriwang namin ang tagumpay ng aming pamilya. Hinaplos ko ang tela. Ang lamig at kinis nito ay isang kabaligtaran sa gaspang ng aking mga kamay. Ang bawat tahi ng damit na ito ay simbolo ng aking pagbabalat kayo. Sa darating na party sa Diamond Hotel, hindi ako magmumukhang biktima. Isusuot ko ang gown na ito hindi bilang asawa ni Marco, kundi bilang ang babaeng wawasak sa bawat kasinungalingang itinayo niya. Ang dahan-dahang pag-akyat ng buwan sa labas ng bintana ay nagbigay ng liwanag sa silid. Napansin ko ang isang puting sobre na isiningit sa ilalim ng aming pinto. Mabilis ko itong kinuha. Ito ay ang opisyal na invitation card para sa celebration sa Diamond Hotel, ngunit may isang bagay na hindi tama. Sa loob ng sobre, may isang sulat kamay na nota na nakadikit sa likod ng invitation. Huwag kang magsuot ng asul. Magsuot ka ng puti kung gusto mong mabuhay. Hindi lang ikaw ang may hawak ng baraha sa larong ito, Maribel. Sino ang taong ito na tila alam ang bawat detalye ng aking plano, maging ang kulay ng gown na itinatago ko? Naramdaman ko ang pagtayo ng aking mga balahibo. May isa pang anino sa paligid ko, isang aninong hindi ko makilala kung kakampi o kaaway. Tinitigan ko ang invitation card. Sa harap ni Marco, ni Stacy at ni Doña Aurora, ako ang magiging bida sa isang palabas na hindi nila malilimutan. Kahit na may ibang taong nagmamasid, hindi ako aatras. Ang aking sakripisyo ay sapat na. Ang aking pagtitiis ay may hangganan na. Papatayin ko ang ilaw sa silid na ito sa huling pagkakataon at sa susunod na magbukas ito, ang buong mundo na ang makakakita sa apoy na matagal ko nang itinatago. Ang bawat kislap ng dambuhalang chandelier sa Grand Ballroom ng Diamond Hotel ay tila mga matang mapanghusga na nakatitig sa bawat galaw ko. Ang amoy ng mamahaling pabango, ang tunog ng mga kubyertos na pilak na tumatama sa porselana, at ang mahinang musika ng biolin ay dapat sanang nagbibigay ng kapayapaan. Ngunit sa akin, ang bawat detalye ng karangyaang ito ay tila mga tinik na pilit ibinabaon
Sa aking lalamunan, nakatayo ako sa isang madilim na sulok, suot ang aking luma at kupas na uniforme na itim. Inutusan ako ni Marco na pumarito, hindi bilang kanyang asawa, kundi bilang isang extra help para sa mga bisita. Sinabi niya sa akin na dahil sanay naman daw ako sa gawaing bahay, mas mapapakinabangan ako sa pag-aayos ng mga mesa kaysa sa pag-upo bilang panauhin. Sa gitna ng ballroom, nakita ko si Marco. Ang kanyang tuxedo ay lapat na lapat sa kanyang katawan, isang anyo ng tagumpay na binuo mula sa aking mga luha. Katabi niya si Stacy na nagniningning sa kanyang puting gown, ang kulay na binalaan sa akin ng misteryosong mensahe. Mukhang nakuha ni Stacy ang atensyong gusto niya. Tila siya ang reyna ng gabi habang si Marco ay nakahawak sa kanyang baywang ng may pagmamalaki. "Ay, Maribel, nandyan ka pala." Malakas na tawag ni Doña Aurora mula sa isang mesa ng mga matatandang socialite. "Halika rito, bilis." Natapon ng red wine ni Stacy. "Punasan mo ang sahig bago pa may madulas na importante naming bisita." Naramdaman ko ang paghinto ng mga usapan sa paligid. Ang mga mata ng mga tinatawag na marites ng alta sosyedad ay sabay-sabay na lumingon sa akin. May mga bumubulong, may mga nagtatakip ng bibig habang tumatawa, at may mga nakatingin ng may halong pandidiri sa aking hitsura. Lumapit ako ng dahan-dahan. Ang bawat hakbang ko ay tila paglakad sa ibabaw ng mga nagbabagang uling. Lumuhod ako sa harap ni Stacy, bitbit ang isang basahang puti. Habang pinupunasan ko ang malapot na pulang likido sa sahig, naramdaman ko ang pagbuhos ng malamig na tubig sa aking likuran. "Ay, sorry Maribel, nadulas ang kamay ko," sabi ni Stacy sa isang malanding boses habang ang hawak niyang baso ng wine ay wala ng laman. Ang pulang likido ay dumanak sa aking lumang damit, tila isang malaking sugat na bumubukas sa aking likod. Humagalpak ng tawa si Aurora. Si Marco naman ay tumingin lang sa akin ng saglit bago muling ibinaling ang atensyon sa kanyang kausap, na tila ba isa lamang akong insekto na hindi karapat-dapat sa kanyang pagtatanggol. "Ano ba yan? Napakabagal mo naman," muling bulyaw ni Aurora. "Linisin mo pati ang sapatos ni Stacy. Nabubahiran ng dumi ang ganda niya dahil sa kapabayaan mo." Nanatili akong nakayuko. Ang pulang alak ay pumasok sa hibla ng aking damit, malamig at malagkit. Ngunit sa ilalim ng aking katahimikan, naramdaman ko ang isang kuryenteng hindi nila mapapansin. Ang bawat panglalait nila ay tila nagpapatigas sa bakal ng aking determinasyon. Habang nakaluhod ako sa paanan ni Stacy, nakita ko ang aking sariling refleksyon sa kanyang makintab na sapatos. Ang babaeng nakikita ko ay hindi ang basahang tinatawag nila. Nakita ko ang isang apoy sa aking mga mata na hindi kayang patayin ng kahit anong dami ng alak. Ang isang patak ng wine na tumulo mula sa aking damit patungo sa sahig ay lumikha ng isang maliit na bilog. Isang perpektong simbolo ng aking paghihintay. Sinabi ko sa aking sarili, ito na ang huling pagkakataon na makikita niyo akong nakayuko. Dahil kapag tumayo ako, titiyakin kong luluhod ang buong mundo niyo. "Tama na yan, Aurora. Baka himatayin pa ang katulong niyo sa pagod," sabi ng isang babae sa kabilang mesa na sinundan ng tawanan ng lahat. Sa gitna ng kahihiyang ito, napansin ko ang isang matangkad na lalaki na mabilis na naglalakad patungo sa aming direksyon mula sa kabilang panig ng ballroom. Suot niya ang isang uniforme ng mataas na opisyal ng hotel. Siya si Mr. Anderson, ang general manager ng Diamond Hotel. Tumigil ang tawanan. Inasahan ni Marco na lalapit si Mr. Anderson para batiin siya sa kanyang tagumpay. Inayos ni Marco ang kanyang kurbata at naghanda ng kanyang pinaka-plastic ng ngiti. "Mr. Anderson, mabuti at nakarating ka," bati ni Marco, akmang makikipagkamay. Ngunit hindi siya tiningnan ni Mr. Anderson. Nilagpasan niya si Marco at Stacy na tila ba sila ay hangin lamang. Dire-diretso siyang humakbang patungo sa akin. Sa akin na
Nakaluhod pa rin sa sahig, basang-basa ng alak at puno ng dumi. Yumukod siya ng malalim. Ang kanyang noo ay halos tumama sa sahig sa harap ko. Isang kilos ng matinding paggalang na tanging para lamang sa pinakamataas na pinuno. Madam CEO. Ang malakas at buong paggalang na tinig ni Mr. Anderson na umalingaw-ngaw sa buong ballroom, dahilan upang biglang tumahimik ang lahat. Handa na po ang lahat sa itaas. Bakit po kayo naririto sa sahig? At sino ang naglakas loob na gawin ito sa inyo? Naramdaman ko ang sabay-sabay na pagpigil ng hininga ng lahat ng tao sa paligid. Ang mukha ni Marco ay biglang nawalan ng kulay, tila isang bangkay na nakatayo. Si Stacy ay nabitiwan ang kanyang hawak na clutch bag at si Aurora ay napahawak sa kanyang dibdib. Ang kanyang bibig ay nakanganga, ngunit walang salitang lumalabas. Dahan-dahan akong tumayo. Hindi ko pinunasan ng alak sa aking mukha. Tiningnan ko si Mr. Anderson at pagkatapos ay dahan-dahan kong ibinaling ang aking tingin kay Marco. Hayaan mo na sila, Anderson, sabi ko sa isang boses na kasing lamig ng yelo. Gusto ko lang makita kung hanggang saan ang kayang gawin ng mga ahas kapag akala nila ay wala nang nakatingin. Ang bawat bulong sa loob ng malaking ballroom ay tila naging isang nakakabininging katahimikan. Ang salitang Madam CEO ay paulit-ulit na umuukit sa hangin. Tila isang sumpa na dahan-dahang gumigiba sa bawat kasinungalingang itinayo ni Marco. Nakita ko ang pawis na namumuo sa kanyang noo, ang kanyang panga na tila hindi na magawang sumara, at ang kanyang mga mata na punong-puno ng hindi maipaliwanag na takot. Madam CEO. Ang nauutal na boses ni Marco, ang kanyang kaninang mayabang na tindig, ay tila naging isang lantang gulay. Maribel, anong pakulo ito? Mr. Anderson, baka nagkakamali kayo. Asawa ko siya. Isang hamak na labandera lang siya. Tumingin si Mr. Anderson kay Marco nang may halong pandidiri, ngunit nanatili siyang nakayuko sa harap ko. Hindi ako nagkakamali, Mr. Tuan. Si Madam Maribel ang nag-iisang tagapagmana ng MH Holdings at ang may-ari ng hotel na kinatatayuan niyo ngayon. At kung ako sa inyo, dahan-dahan ninyo ang inyong pananalita bago ko ipatawag ang security para kaladkarin kayo palabas. Isang malakas na tunog ng pagbagsak ng baso ang bumasag sa katahimikan. Si Stacy ay nakabitaw sa kanyang hawak. Ang kanyang puting gown ay nabahira na rin ng alak, ngunit tila hindi niya ito napapansin. Ang kanyang mukha na kanina ay punong-puno ng kalandian ay napalitan ng isang anyo ng matinding pagkahiya at pagkalito. Anderson, ihanda ang penthouse. Utos ko sa isang boses na kasing talas ng isang bagong hasang itak. At tawagan mo si Liza. Sabihin mong gusto kong makita ang pinal na bersyon ng kontrata na nakatakdang pirmahan ni Mr. Tuan ngayong gabi. Masusunod po, madam, sagot ni Mr. Anderson bago siya mabilis na umalis para sundin ang aking utos. Tinalikuran ko ang aking pamilya, ang mga taong naging anay sa aking buhay sa loob ng 10 taon. Naglakad ako palayo sa kanila, bit-bit ang bigat ng alak sa aking damit, ngunit ang aking ulo ay nakataas na. Naramdaman ko ang pagsunod ng mga tingin ng lahat ng bisita, ang kanilang paghanga at takot ay ramdam ko sa bawat hakbang ko sa pulang carpet. Pagdating ko sa loob ng isang pribadong silid, mabilis akong sinalubong ng aking mga tauhan. Sa loob ng 10 minuto, ang basahang asawa ay dahan-dahang naglaho. Hinugasan ko ang pulang mantsa sa aking balat. Ang bawat kuskus ko sa aking muka ay tila pag-alis ng huling bakas ng aking pagiging biktima. Isinuot ko ang asul na gown, ang kulay na binalaan sa akin ng misteryosong mensahe. Hindi ako susunod sa utos ng isang anino. Kung mamamatay ako ngayong gabi, mamamatay akong suot ang sarili kong kulay, hindi ang dikta ng iba. Humarap ako sa salamin, matapos isuot ang mga hikaw na gawa sa pinakadalisay na diamante.
Tiningnan ko ang aking mga kamay. Ang mga kalyo ay nandoon pa rin. Ngunit sa ilalim ng liwanag ng mga kristal, ang mga ito ay hindi na mukhang marumi. Ang mga ito ay mukhang mga marka ng isang digmaan na ako ang nanalo. Hinaplos ko ang aking leeg, nararamdaman ang lamig ng kwintas, at bumulong sa aking refleksyon. Ang reyna ay hindi kailangang humingi ng tawad sa kanyang pagbabalik. Ang reyna ay kailangang maningil. Muli akong bumaba sa ballroom. Sa pagkakataong ito, bumukas ang malaking pinto hindi para sa isang katulong, kundi para sa tunay na may-ari ng gabi. Ang musika ay biglang huminto at ang lahat ay tumayo. Nakita ko si Marco na nakatayo sa gitna ng stage, hawak ang panulat. Handa na sanang pirmahan ang kontratang akala niya ay magliligtas sa kanyang karera. Si Stacy ay nakatayo sa tabi niya, pilit nang ngumingiti kahit na ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Si Aurora naman ay nakaupo sa isang silya, hinahilot ang kanyang dibdib habang nakatingin sa akin ng may halong pagsisisi. Lumakad ako patungo sa kanila. Ang bawat tunog ng aking takong sa sahig ay tila isang hatol ng kamatayan para kay Marco. Nang makarating ako sa harap niya, kinuha ko ang dokumento mula sa kanyang mga kamay. Maribel, honey, usap tayo, bulong ni Marco. Ang kanyang boses ay puno ng panginginig. Alam mo namang mahal kita, di ba? Isang malaking pagkakamali lang ang lahat ng narinig mo. Pakulo lang yun para... Hindi ko siya hinayaang matapos. Tiningnan ko ang kontrata. Ito ang kasunduan kung saan ibinebenta niya ang lahat ng assets ng kanyang kumpanya sa MH Holdings bilang pambayad sa kanyang mga utang na hindi niya alam na ako ang may-ari. Pinirmahan mo na ba ito, Marco? Tanong ko. Hindi pa. Pipirma pa lang sana ako. Sagot niya, umaasang may puwang pa para sa negosasyon. Pinunit ko ang kontrata sa harap ng kanyang mukha. Ang tunog ng napupunit na papel ay tila isang musika sa aking pandinig. Mabuti naman. Dahil hindi ko na kailangan ng pirma mo para kunin ang lahat. Bukas na bukas din, ang bahay, ang sasakyan, at maging ang huling sentimong nasa bulsa mo ay babalik sa akin. Hindi mo pwedeng gawin yan. Asawa kita. Sigaw ni Aurora mula sa ibaba. Pilit na nagpapalakas ng loob. Tiningnan ko siya ng matalim. Asawa? Sa loob ng 10 taon, itinuring niyo akong hayop. Ngayong gabi, oras na para malaman niyo kung ano ang pakiramdam ng maging isang ligaw na aso sa lansangan. Biglang lumapit si Stacy sa akin. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Akala mo ba panalo ka na? May hawak akong alas laban sa'yo, Maribel. Alam ko kung paano mo nakuha ang yaman mo. Alam ko ang sikreto ng tatay mo. Napatigil ako. Ang pangalan ng aking ama ay isang bagay na hindi ko inaasahang lalabas sa bibig ng isang katulad ni Stacy. Akala mo ba ay matatakot mo ako sa mga banta mo, Stacy? Ang isang basurang tulad mo ay walang karapatang banggitin ang pangalan ng aking ama. Ang aking boses ay hindi nanginig, ngunit sa loob ng aking dibdib, ang bawat himaymay ng aking puso ay tila binabayo ng malalakas na alon. Ang pangalan ng aking ama, ang taong namuhay ng may dangal at namatay sa gitna ng isang misteryong hindi ko pa rin lubos na nabubuo, ay isang sagradong bagay sa akin. Ang makitang ginagamit ito ng isang babaeng nagnakaw ng aking asawa para lamang isalba ang sarili ay nagpapakulo sa aking dugo nang higit pa sa anumang pangaalipusta. Tiningnan ko si Stacy ng diretso sa kanyang mga mata. Nakita ko ang panlilisik ng kanyang paningin, ang kanyang paghinga na mabilis at mababaw. Tila isang hayop na nasasabik sa gulo. Ngunit sa likod ng kanyang tapang, may isang anino ng desperasyon. Bakit, Maribel? Takot ka bang malaman ng lahat na ang dakilang CEO ay anak ng isang magnanakaw? Muling sigaw ni Stacy. Sapat na lakas para muling magbulungan ang mga bisita sa ballroom. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi.
Dahan-dahan akong lumapit sa kanya. Ang bawat tunog ng aking takong sa sahig ay tila isang babala ng paparating na bagyo. Huminto ako nang ilang pulgada lamang ang layo sa kanya. Ang amoy ng kanyang mamahaling pabango ay tila amoy ng pagkabulok sa aking pangamoy. Ang akala mo ba ay magtatagumpay ka sa pagpapakalat ng mga kwentong barbero? Bulong ko sa kanyang tainga, sapat na para siya lang ang makarinig. Ang alas na sinasabi mo ay isang lumang balita na ako mismo ang naglibing. At kung gusto mong pag-usapan ng pagnanakaw, simulan natin sa passbook ko na kinuha ni Marco para ibili ka ng alahas na suot mo ngayon. Nanlaki ang mga mata ni Stacy. Lumingon siya kay Marco na tila humihingi ng tulong. Ngunit ang lalaking ito ay nakayuko na. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa gilid ng kanyang katawan. Ang bagyo na sinasabi ko ay hindi lang tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa katotohanang binuo ko sa loob ng 10 taon habang sila ay abala sa kanilang sariling kamandag. Ibinuwal ko ang aking tingin kay Marco. Marco, narinig mo ba? Ang babaeng ipinalit mo sa akin ay handang sunungin ang lahat, pati ang dangal ng pamilya ko, para lang hindi siya bumagsak. Pero huli na ang lahat. Itinaas ko ang aking kamay, isang hudyat para sa mga tauhan ng security. Sa isang sandali, ang malaking pinto ng ballroom ay muling bumukas. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi mga bisita ang pumasok. 2 opisyal ng pulisya, suot ang kanilang mga unipormeng tila simbolo ng hustisyang matagal kong hinintay, ang naglalakad patungo sa gitna ng stage. Mr. Marco Tuan, ang malalim na tinig ng isang pulis ay pumunit sa katahimikan ng silid. May warrant kami para sa inyong pag-aresto sa kasong qualified theft at estafa. Kasama na rin ang reklamo ng embezzlement mula sa MH Holdings. Ang mukha ni Marco ay naging kasing puti ng papel. Napatingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi na tila isang huling hiling ng isang taong bibitayin. Maribel, please, huwag dito. Ang anak natin. Isipin mo si Junjun. Naisip mo ba si Junjun noong ninanakawan mo ang kanyang ina para sa babaeng ito? Ang sagot ko, ang bawat salita ay tila isang pako na ibinabaon sa kanyang kabaong. Naisip mo ba ang anak natin nung pinagtatawanan niyo ang mga kamay ko habang nagtatrabaho ako para sa inyo? Ngayon, hayaan mong ang batas ang magpaliwanag sa iyo kung ano ang ibig sabihin ng pananagutan. Naramdaman ko ang paghawak ng mga pulis sa mga bisig ni Marco. Ang tunog ng paglalagay ng mga posas sa kanyang mga pulso ay tila isang musika ng kalayaan sa aking pandinig. Hindi ito onomatopeya, kundi ang tunog ng pagtatapos ng aking paghihirap. Ang bawat metalikong ingay ay katumbas ng bawat taon ng aking pagtitiis. Napalingon si Aurora, ang aking biyenan, at biglang sumigaw ng walang tinig bago tuluyang nawalan ng malay sa kanyang kinauupuan. Nilapitan siya ng mga medical staff, ngunit hindi ako gumalaw. Ang aking awa ay naubos na kasabay ng bawat patak ng alak na ibinuhos nila sa akin kanina. Lumingon ako kay Stacy na ngayon ay sinusubukan ng tumakas sa gitna ng kaguluhan. Huwag kang magmadali, Stacy. Ang warrant na yan ay may pangalan mo rin bilang accessory. Ang bawat regalong tinanggap mo mula sa perang ninakaw ni Marco ay katumbas ng mga taong gugugulin mo sa loob ng rehas. Huminto ang mundo para sa kanila. Ang karangyaan ng Diamond Hotel ay tila naging isang kulungan na walang pinto. Habang hinihila sila palabas ng mga pulis, nakatayo lang ako sa gitna ng stage, pinagmamasdan ang pagguho ng kanilang mundo. Hinawakan ko ang aking dibdib, nararamdaman ang mabilis na tibok ng aking puso. Hindi na ito dahil sa sakit, kundi dahil sa isang uri ng ginhawang hindi ko maipaliwanag. Tumingin ako sa kisame ng ballroom, sa mga chandelier na tila naging mga saksi sa aking muling pagsilang. Sa gitna ng kaguluhan, naramdaman ko ang isang mainit na hangin
na yumakap sa akin. Isang bulong sa aking isipan na tila boses ng aking ama. Nagsasabing, "Tapos na ang ulan. Anak, malaya ka na." Habang dahan-dahang nawawala ang ingay ng mga pulis at ang mga bisita, ay nagsisialisan na. Nang may takot at pagkahiya, muling nag-vibrate ang aking cellphone sa aking palad. Ang misteryosong numero. "Magandang palabas, Madam CEO. Pero hindi pa tapos ang gabi. Ang warrant na yan ay simula pa lang. May isang dokumento pa sa loob ng opisina mo na hindi mo pa nabubuksan. Doon mo malalaman kung sino talaga ang pumatay sa tatay mo." Naramdaman ko ang muling panlalamig ng aking mga daliri. Ang tagumpay ko ay biglang nabalutan ng isang bagong panganib. Sino ang taong ito? Bakit tila siya ang may hawak ng bawat susi sa aking nakaraan? Tinitigan ko ang walang lamang stage. Ang bagyong Maribel ay katatapos lang, ngunit tila may isang mas malaking unos na nagbabantay sa kanto ng aking bukas na walang halaga ang lahat ng gintong ito kung ang pundasyon nito ay itinayo sa ibabaw ng bangkay ng aking ama. Nakatayo ako sa gitna ng aking malawak na opisina sa itaas na palapag ng MH Holdings. Ang malamig na buga ng aircon ay hindi sapat para pawiin ang init na nagmumula sa aking dibdib. Sa aking mesa, nakapatong ang isang makapal na brown envelope na nakita ko sa loob ng aking lihim na drawer. Ang envelope na sinabi ng misteryosong nagpadala ng mensahe. Sa labas, ang mga ilaw ng Maynila ay tila mga hiyas na kumikislap. Ngunit sa loob ng silid na ito, tanging ang anino ng nakaraan ang namamayani. Katatapos lang ng gulo sa Diamond Hotel. Ang balita tungkol sa pag-aresto kay Marco at Stacy ay mabilis na kumalat sa social media na parang apoy sa tuyong damo. Dapat ay masaya ako. Dapat ay nakahinga na ako ng maluwag. Ngunit ang bawat pahina ng dokumentong hawak ko ay tila mga kuko na kumakalmot sa aking sugatang puso. Binuksan ko ang envelope. Ang tunog ng papel na lumalabas mula sa loob ay tila isang babala sa katahimikan ng gabi. Isang lumang ulat ng pulisya ang tumambad sa akin. Ang ulat tungkol sa aksidente sa sasakyan na pumatay sa aking ama. 12 taon na ang nakalilipas. Ngunit may kalakip itong isang sulat na may pirma ng isang taong hindi ko inaasahan. Naramdaman ko ang biglang panlalambot ng aking mga tuhod. Napakapit ako sa gilid ng aking mesa. Ang aking mga daliri ay bumaon sa makinis na kahoy. Ang bawat letra sa sulat ay tila nagiging malabo dahil sa mga luhang kanina ko pa pinipigilan. "Madam, ayos lang po ba kayo?" Ang mahinahong boses ni Liza na pumasok sa silid. Dala niya ang isang baso ng mainit na tsaa. Ang usok nito ay dahan-dahang sumasayaw sa hangin. "Liza, bakit ngayon lang ito lumabas?" Tanong ko. Ang boses ko ay halos isang bulong na lamang. Bakit kailangang dumaan ang 10 taon ng paghihirap bago ko malaman na ang taong pinagkatiwalaan ni Papa ang siyang nagputol sa preno ng kanyang sasakyan? "Masyadong malalim ang ugat ng kataksilan, madam," sagot ni Liza habang inilalapag ang taa. "At ang taong iyon, alam niyo po kung sino ang nakinabang sa pagkamatay ng inyong ama." Tumayo ako at lumapit sa malaking bintana. Tiningnan ko ang aking refleksyon sa salamin. Hindi na ito ang babaeng nakaluhod sa paanan ni Stacy. Ito ay isang babaeng may hawak ng katotohanang mas matalas pa sa anumang armas. Ngunit kasabay ng kapangyarihang ito ay ang matinding pagod na tila dumudurog sa aking mga buto. Bago ako tuluyang umalis sa opisina, nagpasya akong dumaan sa aming lumang bahay sa huling pagkakataon. Gusto kong kunin ang mga gamit ni Junjun at tuluyan ng isara ang pintuan ng impyernong yon. Pagdating ko, ang bahay ay madilim at tahimik. Wala na ang ingay ni Marco. Wala na ang halimuyak ni Stacy. Tanging ang amoy ng luma at alikabok ang sumalubong sa akin. Sa sala, nakita ko si Doña Aurora. Nakaupo siya sa sahig. Yakap-yakap ang isang lumang litrato ni Marco. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo. Ang kanyang mga mata ay tulala at puno ng luha. "Maribel,
Ibalik mo ang anak ko. Ang nangangatal niyang boses, tila isang bata na nawawala sa dilim. Parang awa mo na. Nagkamali kami. Patawarin mo kami. Lumapit ako sa kanya, ngunit hindi para hawakan siya. Tumayo ako sa kanyang harapan. Ang aking anino ay bumabalot sa kanyang maliit na anyo. Ang kapatawaran ay hindi ibinibigay. Aurora, ito ay pinaghihirapan. Sa loob ng 10 taon, hiningi ko ang kaunting respeto mula sa inyo. Pero ano ang ibinigay nyo? Ang bawat sampal, ang bawat mura, at ang bawat pangmamaliit nyo ay nakaukit na sa balat ko. Dahan-dahan kong kinuha ang huling maleta ni Junjun. Huwag kayong mag-alala. Magpapadala ako ng tao para asikasuhin ang inyong pangangailangan. Hindi ako kasing sama nyo, pero huwag na kayong magpapakita sa akin o sa apo nyo. Dahil ang bawat mukha nyo ay paalala ng isang buhay na matagal ko nang pinatay. Lumakad ako palabas ng pinto nang hindi lumilingon. Sa labas ng gate, naramdaman ko ang malamig na hangin ng madaling araw. Huminto ako sandali at tumingin sa langit. Ang mga bituin ay tila mga piping saksi sa aking paglisan. Kinuha ko ang aking susi at mabilis na pinihit ang palak ng gate. Ang tunog ng bakal na nagkakabit ay tila isang pinal na tuldok sa isang mahabang pangungusap ng dusa. Naramdaman ko ang isang uri ng gaan sa aking dibdib. Isang pakiramdam na sa wakas, ang bahay na ito ay hindi na kulungan, kundi isa na lamang gusaling gawa sa bato at semento na wala ng kapangyarihan sa akin. Sumakay ako sa aking sasakyan kung saan naghihintay si Junjun na mahimbing na natutulog. Habang nagmamaneho ako palayo sa lugar na yon, muli kong naalala ang dokumento sa aking opisina. Ang pangalang nakasulat sa dulo ng ulat ng pulisya bilang saksi na nagbigay ng maling pahayag. Ang pangalang naging mitya ng pagbagsak ng aking ama. Hindi ito si Marco, hindi rin ito si Stacy. Ito ay ang abogadong matagal ko nang pinagkakatiwalaan sa MH Holdings, si Attorney Valdez. Ang taong nag-alaga sa akin, ang taong tila naging pangalawang ama ko matapos mawala si Papa. Naramdaman ko ang muling pag-vibrate ng aking telepono. Isang bagong mensahe mula sa misteryosong numero. Ngayong alam mo na ang kalahati ng katotohanan, handa ka na bang harapin ang taong pumatay sa kanya? Magkita tayo sa lumang pantalan bukas ng gabi. Huwag kang magsasama ng pulis. Kung gusto mong makita ang huling video message ng tatay mo bago siya mamatay. Napahigpit ang hawak ko sa manibela. Ang aking tagumpay laban kay Marco ay tila isang maliit na laro lamang kumpara sa digmaang papasok ko ngayon. Sino ang taong ito na nagmamanipula sa akin? At ano ang tunay niyang motibo? Sa bawat hampas ng alon sa mga kinakalawang na poste ng pantalan, nararamdaman ko ang lamig na tila dahan-dahang pumapasok sa aking mga buto. Nakatayo ako sa gitna ng kadiliman ng lumang pantalan. Ang tanging liwanag ay ang maputlang sinag ng buwan na nagmumula sa itaas. Ang amoy ng alat ng dagat at ang amoy ng kalawang ay nagahalo sa hangin, isang paalala na ang bawat bagay sa mundong ito ay may hangganan at dahan-dahang nabubulok. Hindi ako natatakot. Pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan ko sa loob ng 10 taon, sa ilalim ng kamay ni Marco at Aurora, ang dilim ng gabi ay tila isang kaibigan na lamang. Hawak ko ang aking cellphone. Hinihintay ang muling pag-vibrate nito. Mula sa likod ng isang malaking container van, isang anino ang dahan-dahang lumitaw. Isang matandang lalaki, suot ang isang kupas na jacket at isang sombrero na halos tumatakip na sa kanyang mga mata. Nang lumapit siya, nakilala ko siya, si Mang Celso. Siya ang dating driver ng aking ama na biglang naglaho matapos ang trahedyang pumatay kay Papa. Ang lahat ay naniniwala na siya ang may kasalanan, na siya ang nagpabaya sa sasakyan. Madam Maribel, humihingi po ako ng tawad. Ang paos na boses ni Mang Celso, tila bawat salita ay may dalang bigat ng 12 taon ng pagtatago. Hindi ko po ginusto ang nangyari. Binayaran ako ni Attorney Valdez.
Pinagbantaan niya ang buhay ng pamilya ko. Naramdaman ko ang isang matinding kuryente ng galit at sakit na dumadaloy sa aking ugat. Ang taong itinuring kong gabay, ang taong pinagkatiwalaan ko ng aking mga legal na dokumento at ng aking imperyo, ang siyang pumatay sa aking ama para lamang makuha ang kontrol sa aming mga shares noon. Iniabot sa akin ni Mang Celso ang isang maliit na tablet. Ito po, ito ang huling video message ng tatay niyo. Nakuha ko ito sa dashcam na itinago ko bago pa man dumating ang mga pulis noon. Hindi ko ito maibigay dahil alam kong papatayin nila ako. Nanginginig ang aking mga daliri habang pinipindot ko ang play button. Ang screen ay nagliwanag. At doon, nakita ko ang mukha ng aking ama. Mukha siyang pagod, ngunit ang kanyang mga mata ay puno pa rin ng pagmamahal. Maribel, anak. Ang boses ni Papa ay mahina, ngunit matatag. Tila nararamdaman niyang ito na ang huling pagkakataon na makakausap niya ako. Kung pinapanood mo ito, ibig sabihin ay wala na ako. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Tandaan mo ang tunay na yaman ay hindi nasa bangko, kundi nasa tapang ng iyong puso. Ikaw ang aking pinakamalaking tagumpay. Huwag mong hayaang kainin ka ng galit. Bumangon ka, anak. Maging reyna ka sa sarili mong paraan. Ang mga luha na kanina ko pa pinipigilan ay tuluyan ng bumuhos. Hindi ito luha ng kahinaan, kundi luha ng pagpapalaya. Sa gitna ng maalat na hangin ng dagat, naramdaman ko ang yakap ng aking ama na tila buhay na buhay sa aking paligid. Biglang isang mahabang anino ang sumunod sa amin. Napakagandang tagpo, Maribel. Sayang lang at kailangan nating tapusin ito rito. Lumingon ako at nakita ko si Attorney Valdez. Nakatayo siya ng mayabang. Suot ang kanyang mamahaling suit. Hawak ang isang payong na tila ba proteksyon niya sa dumi ng paligid. Ang kanyang ngiti ay tila isang mapanirang anay. Akala mo ba ay ikaw lang ang matalino? Tumatawang sabi ni Valdez. Ang lahat ng yaman mo, ang MH Holdings, mapupunta rin sa akin kapag wala ka na. Isang aksidente muli sa pantalan. Sino ang magdududa? Tumingin ako sa kanya ng may malamig na katiyakan. Masyado kang kampante, Valdez. Hindi mo ba napansin na ang bawat hakbang ko mula sa Diamond Hotel hanggang dito ay nakarecord sa bawat security camera ng pantalan na ito, na pag-aari ko rin? Mula sa mga anino sa paligid, lumitaw si Liza kasama ang isang pangkat ng mga opisyal ng National Bureau of Investigation. Ang liwanag ng kanilang mga flashlight ay tumama sa mukha ni Valdez na biglang nawalan ng kulay. Attorney Valdez, may hawak kaming warrant at sapat na ebidensya para sa pagpatay kay Mr. H at sa tangkang pagnanakaw ng ari-arian. Ang matigas na tinig ng isang opisyal. Wala nang nagawa si Valdez. Ang kanyang pagiging mapagmataas ay gumuho sa isang saglit. Habang nilalagyan siya ng posas, tinitigan ko siya. Ang akala mo ay basura ako na madaling manipulahin, Valdez. Pero nakalimutan mo, ako ang anak ng taong itinumba mo. At ang mga kamay na tinatawag niyo ni Marco na diliha, ang siyang magsasara ng pinto ng iyong selda. Habang hinihila si Valdez palayo, lumakad ako patungo sa dulo ng pier. Tumingin ako sa malawak na dagat, nararamdaman ang hangin na humahaplos sa aking buhok. Wala na ang bigat sa aking dibdib, wala na ang anino ng nakaraan. Tiningnan ko ang aking mga kamay sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ang mga kalyo ay nandoon pa rin, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito mukhang bakas ng paghihirap. Ang mga ito ay mukhang mga marka ng isang babaeng lumaban at nanalo. Huminga ako ng malalim at sa unang pagkakataon, sa loob ng 10 taon, naramdaman ko ang tunay na kapayapaan. Salamat, Papa. Bulong ko sa hangin. Nagawa ko na. Pagbalik ko sa aking sasakyan, nakita ko si Junjun na naghihintay. Gising na siya at may ngiti sa kanyang mga labi. Kinuha ko siya at niyakap ng mahigpit. Ang aking tagumpay ay hindi lamang para sa akin,
kundi para sa kinabukasan ng aking anak na hindi na kailanman muling makakakita ng dilim sa loob ng sariling tahanan. Ang kwento ng basahang asawa ay tapos na. Ngayon, ang simula ng kwento ng isang reynang bumangon mula sa sarili niyang mga abo ay nagsisimula pa lamang. Ang bawat umaga ay hindi na nagsisimula sa takot o sa mabigat na tunog ng alarm clock na tila isang hudyat ng panibagong araw ng paghihirap. Ngayon, ang namamayani sa aking silid ay ang banayad na sikat ng araw na tumatagos sa kurtinang gawa sa pinakamahusay na sutla at ang halimuyak ng sariwang jasmine at lavender mula sa mga diffuser sa sulok. Ang katahimikan ay hindi na nakakabingi. Ito ay naging isang kaibigan na nagbibigay sa akin ng pagkakataong makinig sa sarili kong paghinga. Nakatayo ako sa malawak na balkonahe ng aking bahay sa itaas ng burol. Tanaw ang dahan-dahang paggising ng lungsod. Hawak ko ang isang tasa ng mainit na kape. Ang usok nito ay dahan-dahang sumasama sa malamig na simoy ng hangin. Wala na ang amoy ng luma at mamasang usok ng kalan na dati ay nakadikit sa aking balat. Ang bawat haplos ng hangin sa aking mukha ay tila isang banayad na paalala na ang lahat ng bagyo ay may katapusan. Nabalitaan ko mula kay Liza kahapon ang huling balita tungkol sa mga taong naging anino ng aking nakaraan. Si Marco ay nananatili sa loob ng malamig na rehas. Ang kanyang dating kayabangan ay napalitan ng isang anyo ng taong wala ng pag-asa. Sinasabing madalas siyang tulala, pilit na inaalala ang mga sandaling binaliwala niya ang babaeng handa sanang mamatay para sa kanya. Si Stacy naman ay nakakaranas ng lupit ng buhay sa loob ng kulungan. Iniwan ng lahat ng kanyang mga tinatawag na kaibigan nang mawala ang kanyang ganda at yaman. Si Doña Aurora ay inilipat ko sa isang maayos na pasilidad para sa mga matatanda. Hindi ko siya pinabayaan sa kalsada, hindi dahil mahal ko siya, kundi dahil ayaw kong maging katulad nila. Ang bawat buwan ng bayad para sa kanyang pangangalaga ay ang aking paraan ng pagsasara ng utang na loob na paulit-ulit niyang isinumbat sa akin noon. Ngunit ang pintuan ng aming buhay ni Junjun ay tuluyan ng nakasara para sa kanya. At si Attorney Valdez, ang hustisya para sa aking ama ay ganap na nakamit. Ang kanyang habambuhay na pagkabilanggo ay ang huling pako sa kabaong ng aking mga pait. Dahan-dahan kong ibinaba ang aking tasa at tiningnan ang aking mga kamay sa ilalim ng maliwanag na umaga. Ang mga kalyo ay nandoon pa rin. Hindi na sila gaanong kapansin-pansin, ngunit ramdam ko pa rin ang bawat marka ng aking pagsisikap. Hindi ko na ito ikinahihiya. Ang mga kamay na ito ang naglaba, nagluto at nagtiis. Ngunit ang mga kamay rin na ito ang nagpatakbo ng isang imperyo, nagligtas sa aking anak, at nagtayo muli ng dangal ng aking pamilya. Ang mga ito ay hindi na kamay ng isang alipin. Ang mga ito ay kamay ng isang reyna na bumangon mula sa kanyang sariling abo. Nay, handa na po ba kayo? Mahuhuli na tayo sa opening ng foundation. Ang masayang boses ni Junjun mula sa aking likuran. Lumingon ako at nakita ang aking anak. Suot niya ang kanyang uniforme, ang kanyang muka ay nagniningning sa kaligayahan. Wala na ang takot sa kanyang mga mata. Sa bawat ngiti niya, nakikita ko ang tagumpay na higit pa sa anumang halaga ng pera sa bangko. Ang Maribel's Haven, ang pundasyong itinatag ko para sa mga kababaihang biktima ng pang-aapi, ay magbubukas na ngayong araw. Ito ang aking paraan ng pagpapagaling, hindi lang para sa iba, kundi para sa sarili kong sugatang kaluluwa. Handa na ako, anak, sagot ko ng may kasiguraduhan. Hindi ko na kailangan ng ibang lalaki para makaramdam ng pagkabuo. Ang pagmamahal ng aking anak, ang tagumpay ng aking mga pinaghirapan, at ang kapayapaan sa aking puso ay sapat na. Ang aking ligaya ay hindi na nakadepende sa validation ng sinuman. Natutunan ko na ang pinakamatamis na paghihiganti ay hindi ang makitang nagdurusa ang iba, kundi ang makitang ang iyong sarili
ay namumuhay ng masagana, malaya at punong-puno ng pag-asa. Sa bawat hakbang ko palabas ng bahay, ramdam ko ang tibay ng lupang aking tinatapakan. Ang kahapon ay isang malupit na guro, ngunit dahil sa kanya, naging matatag ang aking pundasyon. Ako si Maribel. Ako ang basahang itinapon na ngayon ay naging telang ginto na bumabalot sa isang bagong bukas. Ang reyna ng mga abo ay hindi lang basta bumangon. Siya ay lumipad at sa kanyang paglipad, hindi na siya muling lilingon sa dilim na minsan ay sumubok na ubusin siya.